Tayo pong lahat ay manalangin. Mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, kami na noon ay lumakad sa kasalanan at lumayo sa iyo, subalit kinahabagan mo po kami. Ang kahatulan at sumpa na dapat naming tanggapin sa harapan mo ay dinala mismo ng Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at ng mahalagang dugo na kanyang idinanak, hinugasan mo po ang aming mga kasalanan magpakailanman upang hindi na kami kailanman humarap sa kahatulan o sumpa. Nagpapasalamat po kami dahil sa dakilang biyayang ito. Ang kaligtasan ay binigay mo sa amin na walang bayad, na walang anumang aming gawa. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil sa dakilang biyaya na ginawa mo po kaming iyong mga anak at pinagkalooban mo po kami ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa iyong walang hanggang kaharian sa langit. Sa oras na ito, kami na tinubos sa pamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon, nagtitipon sa harapan mo upang magpuri sa iyong dakilang biyaya at pag-ibig, upang mag-aral ng iyong salita at upang magkaroon ng fellowship sa banal na kapulungan na kasama mo, Panginoon. Naniniwala po kami na maging sa ngayon, ang Panginoon ay kasama namin at nasa kalagitnaan namin. Panginoon, pakiusap, tignan mo po ang bawat isa sa amin at hawakan mo po kami ng iyong mahabaging mga kamay. Baguhin mo po kami at gawin kaming buo sa pamamagitan ng iyong biyaya, ng iyong salita at ng Espiritu Santo, upang makapamuhay kami bilang iyong mga anak na walang anumang dapat ikahiya sa iyong harapan. Ang mundong ito ay nagiging mas magulo na at puno ng kasalanan bawat araw. At mahihina po kami, at kung wala ang iyong tulong at gabay, ay hindi po namin magagawang mabuhay ayon sa iyong kalooban. Palakasin mo po kami ng iyong makapangyarihang kamay at patatagin mo po kami, upang sa nalalabi naming mga araw sa mundong ito, ay maluwalhati ka po namin. At tapat na maisagawa namin ang misyon ng pagbabahagi ng Ebanghelyo na ipinagkatiwala mo po sa amin. Ito po ang aming taimtim na idinadalangin. Panginoon, pakiusap, samahan mo po ang lahat ng mga churches sa buong bansa at ang maraming mga churches sa buong mundo. Palakasin mo po ang bawat brothers at sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at patuloy na nangangaral ng Ebanghelyo maging sa panahon ng kahirapan. Sa pamamagitan ng iyong biyaya, ng iyong salita at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, tulungan mo po sila na makatayong matatag sa anumang pagdurusa o pagsubok, upang matapang nilang maipahayag ang Ebanghelyo ng Panginoon at maakay nilang maraming mga kaluluwa sa iyo para sa kaligtasan. Ang iyong dakilang gawa nawa ay makapangyarihang may sa katuparan sa pamamagitan nila. Panginoon, ikaw na siya nagbibigay sa amin ng angkop na salita sa tamang panahon at nagpapakita sa amin ng landas na dapat naming lakaran. Maging sa oras na ito, pakiusap, ipahayag mo po sa amin ang iyong banal na kalooban at ang salita na nais mo para sa amin. Baguhin mo po ang aming mga puso at ang aming buhay araw-araw upang masunod namin ang iyong salita at gawin mo po kaming ganap upang sa nalalapit na pagbabalik ng Panginoon sa kaluwalhatian ay makatayo po kami sa iyong harapan na walang anumang dapat ikahiya. Dinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia. Unang Tesalonika, chapter 5. Unang Tesalonika, chapter 5, verse 16 hanggang verse 18. Babasahin ko po ito. Unang Tesalonika, chapter 5, verse 16 hanggang 18. Babasahin ko po. Magalak kayong lagi, manalangin kayong walang patid. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Parang medyo hindi matatag ang mundo nitong mga araw na ito, hindi po ba? Ang nangyayari sa gitnang silangan ay nakakaapekto sa buong mundo sa maraming paraan. Nagsimula ang kasaysayan ng tao doon. Subalit si Jesus sa rehiyong iyon at ang kasaysayan ng Ebanghelyo ay nagsimula doon. At ang Biblia ay nagsasabi rin na ang huling paghuhukom sa mundo ay magaganap sa parehong rehiyon.
naniniwala ako na ang digmaang nangyayari ngayon sa gitnang silangan ay iba sa mga digmaan sa nakalipas. Ang kaibahan po ay ito. Itinala sa Biblia na may isang digmaan ang magaganap sa huling araw. Isang digmaan na may kasamang nuklear na sigalot na maaaring tinatawag ng karamihan ay ikatlong digmaang pandaigdig. Hindi ito isang digmaan na kung saan ang isang bansa ay mananalo at ang iba ay matatalo, kundi isa itong digmaan kung saan ang Diyos mismo ang hahatol sa mundo. Sa 2 Pedro sa chapter 3 verse 6 hanggang 7, sinasabi ng Biblia na sa pamamagitan din ito, ang daigdig noon ay inapawan ng tubig at nagunaw. Ngunit sa pamamagitan ng gayon ding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy na inilalaan sa araw ng paghukom at sa paglipol sa masamang tao. Ang kasulatan ay malinaw na sinasabi sa atin na ang huling paghukom ay darating sa pamamagitan ng apoy. Noong ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora ay napuno ng kasalanan, nagpabagsak ang Diyos ng mga nag-aapoy na asupre at winasak ang Sodoma, Gomora, Adma at Zeboim, 4 ng lungsod lahat. Ang lugar na iyon ay siyang Dead Sea sa Israel, ang pinakamababang lugar sa mundo. Walang isda, walang halaman, walang anumang nabubuhay doon. Ganap na patay iyon. Parang simbolo rin ito mismo ng impyerno. Maging sa ngayon, ang mga piraso ng asupre ay matatagpuan pa rin sa lugar na iyon. At kapag sinindihan mo ang mga iyon, mag-aapoy ito. Isa itong malinaw na ebidensya ng pagkawasak na naganap sa lugar na iyon. Gaya ng hinatulan ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig sa nakalipas, at gaya ng hinatulan niya ang Sodoma at Gomora sa pamamagitan ng apoy, ang Biblia din ay nagpropesiya ng huling paghukom sa mundong ito ay darating sa pamamagitan ng apoy. Sa Isaiah 50 verse 11, narito, kayong lahat na nagpapaningas ng apoy, na nagsisindi ng mga sulo, lumakad kayo sa liyab ng inyong apoy at sa gitna ng mga sulo na inyong sinindihan. Gumawa ang mga makapangyarihang bansa ng mga armas nuklear at nagpapaligsahan sila na makagawa ng mas malakas at mas mapamuksang bombang nuklear. Ngunit sinasabi ng kasulatan, lumakad kayo sa liyab ng inyong apoy at sa gitna ng mga sulo na inyong sinindihan. Sa ibang salita, ang mismo mga armas na ginawa nila ang magiging dahilan ng kanilang sariling pagkawasak. Labis na nagiging seryoso ang kasalukuyang digmaang ito dahil sa konektado ito sa nalalaman natin mula sa Ezekiel 38 at mula sa Armageddon sa Apokalipsis chapter 16, isa sa mga importanteng bansa na may kaugnayan sa Israel at sa mga bansang Arabo ay ang Iran. Hayagang sinabi po ng Iran na gusto nilang burahin sa mundo ang Israel. At ang layunin ng pagpapaunlad nila ng armas nuklear ay para wasakin ang Israel. Alam po ito ng Israel. Kaya nga, pinapatay nila ang mga scientist na may kinalaman sa programang nuklear ng Iran. Sa paglipas ng mga taon, ilang mga nuclear scientist ang nawala o kaya ay pinatay. Nito lamang, marami mga taong konektado sa pinunong si Ali Hosseini Khamenei ang mga namatay ng sabay-sabay. At dahil dito, galit na galit ang Iran at patuloy ang sigalot nila sa Israel. Sa likod ng Israel, isang bansa ang nakatayo, ang Amerika. Ang Amerika ay matagal nang sumusuporta sa Israel.
kahit na mga Hudyo ay nasa 2% lang ng populasyon ng Amerika, may mahalagang impluensya sila sa iba't ibang bahagi gaya ng ekonomiya, politika, kultura at media sa buong kasaysayan ng Amerika. Maging ang salukuyang presidente na si Trump ay may manugang na meron po siyang manugang na lalaking Hudyo at kailangang sumunod sa mga tagubilin ng mga Hudyo at ang mga Amerikanong politiko ay hindi maaaring di bigyang pansin ang mga interes ng komunidad ng Hudyo. Sa maraming paraan, mukhang ipinahintulot ito ng Diyos. Sa lumang tipan, nung ang bayan ng Israel ay dinala sa Babylonia at nabuhay doon bilang mga bihag sa loob ng 70 taon, kumilos ang Diyos sa kanilang likuran sa pamamagitan ng mga makapangyarihang mga hari para protektahan ang Israel at upang tulungan sila na makabalik sa kanilang lupain. At sa ngayon din, makikita natin na sa likod ng Iran, nakatayo ang mga bansang China at Russia. May malalakas sa sistemang politikal ang China at Russia. At kahit hindi na bahagi ang Russia ng dating komunistang mundo ng Soviet, ang estilo ng pamamahala nito ay nagtataglay pa rin ng maraming mga katangian ng dati nitong sistema. Isang napaka-sentralisado at makapangyarihang otoridad. Ilang taon akong nagpunta sa Moscow, isang beses sa isang taon, upang mangaral ng Ebanghelyo. Nakarating na rin ako sa Ukraine, pero sa totoo lang, bukod sa pangangaral ng Ebanghelyo, isa itong bansang hindi ko kailanman gustong bisitahin uli. Nagpunta ako doon para sa pangaral ng Ebanghelyo, pero talagang iniisip ko na napakahirap mabuhay doon. Hawak ng gobyerno ang lahat ng kapangyarihan at kinokontrol ang mga tao. Pareho rin ito sa mga komunistang bansa. At ngayon, gaya ng sinasabi sa huling bahagi ng Ezekiel sa chapter 38, ang Russia ang mamumuno sa maraming mga bansa at lalaban sa Israel. Ang mga bansang nasa unahan nito, ang dating tinatawag na Persia sa Biblia, ang sinaunang Persia ay tinatawag na ngayong Iran. Pinalitan nila ang pangalan ng bansa mula sa Persia at naging Iran. Subalit, sa likod ng lahat ng ito ay ang kapangyarihan ng atestikong komunismo. Walang Diyos na mga makapangyarihan. Walang Diyos na mga kapangyarihan na galit sa Diyos at sumalungat sa Kanya. Ang Israel na sa kabilang panig ay ang bayang pinili ng Diyos. At sa likod nila, nakatayo ang Amerika at hindi pa pang mga bansa sa Europa na sumusuporta sa kanila sa maraming paraan. Ngayon, ang huling digmaan ay paparating. Ngunit, naniniwala po ako na ang kasalukuyang digmaan sa gitnang silangan ay matatapos ng walang anumang malaking resulta. Lagi nilang sinasabi na malapit na itong matapos. Subalit kahit na noong nagtigil putukan, nagpapatuloy pa rin ang labanan. Subalit ang digmaang ito ay kailangang matapos ngayon. Hinihingi ng Amerika sa Iran na ipadala ang 440 kg ng uranium nito sa Amerika. Subalit, sa tingin nyo ba na talagang ipapadala ito ng Iran? Sa tingin ko po, hindi. Susuko ba ang Iran sa Amerika? Hindi po. Hindi po ito ang huling digmaang nakatala sa Biblia. Subalit dahil sa issue ng Strait of Hormuz, ang pandaigdigang ekonomiya ay nagdurusa na. Kapag nagpatuloy pa ito ng mas matagal, magdudulot ito ng malaking mga problema. Kaya, wala silang magagawa kundi ang ihinto ito. Hindi pa talagang tapos ang digmaan. Pansamantala. Pansamantala lamang itong itinigil. Iyon ang mangyayari.
at ang huling digmaan ay magaganap eksakto gaya ng nakasulat sa Biblia. Hindi ba parang napakalapit na ng panahong iyon? Kapag nagsasabi ako ng mga ganitong bagay, may ilang mga tao na nag-iisip, tinatakot niya lang tayo. Dumarating at lumilipas ang mga digmaan, wala pa bang bago? Maraming ang ilan sa inyo ay nahihirapang maintindihan kapag sinasabi ko na ang mga digmaan na nagaganap ngayon ay pasimula sa huling digmaan ng katapusan ng panahon. Ngunit, sinasabi sa Biblia, sa Marcos chapter 13 verse 29, gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari ang mga bagay na ito, alam ninyong iyon ay malapit na, nasa mga pintuan na. Sinabi ni Jesus sa atin na kapag naganap na ang mga bagay na ito, dapat nating malaman na ang oras ng kanyang pagbabalik at ang katapusan ng mundo ay malapit na. Sa gayong paraan natin nalalaman, walang duda na nabubuhay tayo sa huling mga araw ng kasaysayan. Sa Mateo 24:14, at ang magandang balitang ito ng kaharian ay pahahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Ngunit sinabi ni Jesus ito, maging ang kanyang mga alagad ay hindi pagganap na sumasampalataya. Natatandaan niyo po nung hinuli si Jesus ng mga Romanong kawal, lahat ng mga alagad ay nagsitakbuhan papalayo. Ngunit kahit sa panahong iyon, ipinahayag ni Jesus na ang Ebanghelyo ay ipangangaral sa buong mundo sa lahat ng mga bansa. At pagkatapos ay darating ang wakas. Sa oras na iyon, ang lumang tipan ay isinulat sa Hebreo at ang iba ay sa Aramaiko. Pagkatapos umakyat ni Jesus sa langit, ang bagong tipan ay isinulat sa Griego. Sa panahon noong naghari ang Gresya sa mundo, ngunit sa ating panahon, ang Biblia ay naisalin na sa ngayon sa lagpas 3,700 na mga wika at nakarating na sa buong mundo. Naikakalat ito sa pamamagitan ng broadcasting, mabilis sa transportasyon, mga dokumento, at marami pang ibang mga paraan. Kung titingnan natin ang mapa ng mundo, ang Korea ay nasa pinakadulong silangan. Kaya tinatawag itong malayong silangan. Dahil ang Japan ay isang islang bansa, nasa mas dulong silangan pa ito. Tayo ang mga huling taga-takbo sa huling takbuhang ito. Tinanggap natin ang kaligtasan sa mga huling araw. At ngayon, ginagawa natin ang huling pandaigdigang misyon, gaya ng pagtitipon ng natitirang mga butil. Upang maabot ang ibang mga tao sa buong mundo na hindi pa naliligtas, mahirap din po mangaral ang Ebanghelyo sa Japan. Ngunit nagiging mas aktibo na ito ngayon. Ano't ano man, malinaw nating masasabi na nabubuhay na tayo sa huling mga araw. Ang huling araw ay maaaring dumating ng mas maaga kaysa ating iniisip. Sa pagbabalik ng Panginoon, ang mga naligtas sa nakaraan, nabuhay at namatay, ay muling bubuhayin na may espiritual na katawan. At ang mga nabubuhay pa ay biglang babaguhin at sasalubungin ng Panginoon sa papawirin. Ang araw na iyon ay napakalapit na sa atin ngayon. Naniniwala ako na nabubuhay tayo sa panahon na maaari nating salubungin ng Panginoon na hindi na tayo namamatay. Dapat tayong magising at manatiling alerto gaya ng mga huling mananakbo ng tunay ng Ebanghelyo. Gaya ng sinasabi sa unang Pedro 4:7, ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kaya kayo magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. Bakit sinasabi na ang wakas ng lahat ng mga bagay? Dahil wawasakin ng Diyos ang buong mundo. Sa unang Pedro 3:10, ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw. At ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay, at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy, at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Ibig sabihin na ang mga sangkap ay matutupok sa apoy. Ang lahat ng mga material na sangkap ng kalawakan ay masusunog. Ito ang katapusan ng lahat ng mga bagay. Hindi lamang ng katapusan ng kasaysayan ng tao, kundi maging ang katapusan ng mundong ito na nilikha ng Diyos. Nabasa ko ang mga isinulat ng mga scientist kapag nagsimula ang digmaang nuklear,
ang mundong ito ay masusunog ng 100 beses sa loob lang ng 30 minuto. Ang mga bansa na may armas nuklear ay hindi talaga gustong gamitin ang mga iyon. Ngunit itinatabi nila ang mga iyon bilang pangbabala laban sa mas malalakas na mga bansa. Kaya ang mga bansang may armas nuklear ay patuloy na nagmamatsyag sa isa't isa. Kapag may isang panig na nagpakawala ng nuclear missiles, ang kabilang panig ay malalaman iyon sa loob lang ng ilang segundo at gaganti sila at ang digmaan ay hindi na makokontrol. Nabanggit ko na ito dati, subalit nagkaroon na ng 13 insidente kung saan muntika nang magkaroon ng aksidenteng digmaang nuklear na hindi man lang natin nalalaman. Mga kaso ito na dahil sa maling pasya, problema sa makina, o iba't ibang mga problema ay muntika nang mangyari ang digmaang nuklear. Kapag nagsimula ang digmaang nuklear, ganap na magiging iba iyon sa anumang nakalipas na mga digmaan. Ang buong mundo ay masusunog sa apoy. Dahil ito ay paghukom ng Diyos sa mundo, wala nang matitirang kasaysayan ng tao pagkatapos niyon. Ito na ang magiging katapusan. Malinaw na nabubuhay tayo sa katapusan ng panahon. Kapag sinasabi ko ang mga bagay na ito, may ilang tao ang nag-iisip, hindi ba pinapalaki niya masyado at tinatakot lang ang mga tao? Subalit, ano bang pakinabang sa pananakot sa inyo? Ito lang ang katotohanan. Sa ngayon, mayroon pong 9 na mga bansa ang may armas nuklear. At marami mga bansa na wala nito ay nagmamadali sa paggawa nito. Gayunpaman, tiyak na nabubuhay na tayo ngayon sa mga huling araw na itinakda ng Diyos. Gaano nga kamangha-mangha na naligtas tayo sa huling panahong ito. Wala nang higit pang pagpapala kaysa rito. Tayo ang tunay na mapalad na mga tao ng Diyos. Sa makatuwid, gaya na sinasabi sa 1 Pedro sa chapter 4 verse 7, ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kaya kayo'y magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. Dapat na maging malinaw ang ating mga pag-iisip at maging alerto tayo. Wala sa tamang kaisipan ng mga tao sa mundong ito. Kasama ang mga politiko, tila wala ng pag-iisip ng tama. Nakakagawa ang mga tao ng mga kasalanan na nooy hindi natin lubos maisip at ang kasangkatauhan ay nagiging lubhang napakasama. Sa mga ganitong panahon, dapat manatili tayong espiritual na gising. Malapit na nating makita ang Panginoon na muling darating. Hindi na ito magtatagal. Maging ngayon ay maaari na siyang dumating. Dapat tayong mabuhay na handa na salubungin siya. At sa pagdating niya, sasalubungin natin siya. Ngunit hindi lamang sa casual na paraan. Gaya na sinasabi sa 2 Korinto 5:10, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo. Sa Apokalipsis 20, sinasabi ng mga hindi ligtas, ang mga hindi ligtas ay hukuman ayon sa kanilang mga ginawa at tatanggap na naaayong parusa sa impyerno. Ang mga ligtas ay hindi nahaharap sa paghukom ng kahatulan. Ngunit mula ng araw ng kanilang kaligtasan hanggang sa araw ng pagdayon nila sa harapan ng Panginoon, ang lahat ng mga bagay kung paano sila namuhay kay Kristo ay may hahayag. Sinasabi sa 2 Korinto 5:10 upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Ang dahilan ng paghukom na ito, bagaman naligtas na tayo sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos, ang kaluwalhati ang matatanggap natin sa pagbabalik ng Panginoon ay magkakaiba batay sa kung paano tayo namuhay pagkatapos nating maligtas. Sa pagbabalik ng Panginoon, darating siya sa kaluwalhatian at adalhin niya tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Gayunpaman sinasabi sa atin ng Biblia na mga antas ng kalawang ito ay magkakaiba. Sinasabi sa 1 Korinto 15:41, mayroong kaluwalhatian ng araw at ibang kaluwalhatian ng buwan at ibang kaluwalhatian ng mga bituin, sapagkat ang isang bituin ay naiiba sa ibang bituin sa kaluwalhatian. Depende ito sa kung paano nabuhay ang isang taong ligtas. Sinasabi sa Biblia na ang ating kaluwalhatian ay magkakaiba ayon sa ating mga gawa. Kung nabubuhay tayong matuwid sa Panginoon,
kung nagtiis tayo ng pagdurusa para sa Kanya, at kung tapat nating ipinahayag ang Ebanghelyo, tiyak na magiging magkakaiba ito. Sinasabi ni Jesus sa Apokalipsis 22:12, "Ako'y malapit ang dumating, at dala ko ang aking gantimpala, upang gantihan ng bawat isa ayon sa kanyang ginawa." Sinasabi ng Panginoon na sa pagdating niya ay gagantimpalaan niya ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Sa makatuwid, marahil sasabihin ng iba, "Dahil ligtas na ako, mapupunta ako sa langit." Totoo po ito. Kung sigurado kang ligtas ka, mapupunta ka sa langit. Ngunit ano ang mangyayari kapag naroon ka na? Ang kaluwalhatian ay magkakaiba. Mabubuhay tayo sa gitna ng kaluwalhatian ng Diyos sa langit. Ngunit sinasabi ng Biblia na ang antas ng kaluwalhatian ng bawat isa ay magkakaiba. Bagaman tunay na naunawaan natin ang lawak ng pagkakaibang iyon, kapag nakapunta na tayo doon, malinaw at tiyak na magkakaiba ito. Kung haharap tayo sa Panginoon ngayong araw, ang iba ay kikilalanin bilang mga namuhay ng maayos sa kanyang salita at ayon sa kalooban ng Diyos. Gayunpaman, mayroong iba na labis na pagsisisihan ng kanilang buhay. Sasabihin nila, "Kung alam ko lang na magiging ganito, nabuhay sana ako ng mas matapang ayon sa kalooban ng Panginoon. Dahil sa walang kabuluhang laman na ito at sa mga bagay ng salibutan, namuhay ako sa kaduwagan at ambigo akong sundin ang kalooban ng Diyos." Tunay na pagsisisihan nila ito. Subalit, pagkatapos niyon ay wala nang iba pang pagkakataon. Gayunpaman, para sa atin, mayroon pang pagkakataon. Sa makatuwid, dapat nating maunawaan na nabubuhay tayo sa pinakamahalagang panahon sa lahat. Sa araw na ito, tignan natin ang binasa nating talata sa unang Tesalonica, chapter 5, verse 16 hanggang verse 18. "Magalak kayong lagi. Manalangin kayong walang patid. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo." Simpleng mga salita lamang ito, ngunit sinasabi ng Biblia, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Nakasaad dito na ito ang kalooban ng Diyos para sa mga banal na naligtas kay Kristo. Kapag sinasabi natin ang kalooban ng Diyos, ibig sabihin ay ito ang tunay na ninanais ng Diyos para sa atin. Kaya, sinabi ng Panginoon ang tatlong simpleng bagay na ito. Ngunit, nag-aalala po ako kung may papaliwanag ko ba ito sa inyo ng mabuti. Bagaman simpleng mga salita lamang ito, naglalaman ito ng mga napakalalim at mahalagang kahulugan. Una, sinabi niya, "Magalak kayong lagi." Ang magalak kayong lagi ay, ito po ay isang utos. Hindi po sinabi na, "Magalak kayo kapag gusto ninyo," o "Huwag magalak kung ayaw ninyo." Sinasabi nito, magalak kayo. At partikular na sinasabing magalak kayong lagi. Bakit? Sapagkat sa mga naligtas, nagbigay ang Diyos ng biyaya upang magalak silang palagi. Sa iglesia sa Tesalonica, bagaman humaharap sa matinding pagsubok at kapighatian ng panahong iyon, sinabi na tinanggap nila ang Ebanghelyo na may malaking kagalakan. Sa unang Tesalonica, chapter 1, partikular na sinasabi sa verse 6, unang Tesalonica, chapter 1, verse 6, "At kayo'y naging tagatulad sa amin at sa Panginoon na inyong tinanggap ang salita sa matinding kapighatian na may kagalakan ng Espiritu Santo." Nang panahong iyon, ang mga mananampalatayang Kristiyano sa iglesia po ng Tesalonica na may hinaharap na malaking kapigatian, inusig ng mga Hudyo ang mga Kristiyano na mangaral po ng Ebanghelyo si Apostol Pablo doon po sa Tesalonica. Sinubukan siyang patayin ng mga Hudyo. Kaya nagtungo siya sa ibang rehiyon upang ipangaral ang Ebanghelyo. Subalit sinundan pa rin siya ng mga Hudyo mula sa Tesalonica. Kalaunan ay pinagbabato nila si Pablo na tinangka siyang patayin at may matinding pagdurusa sa Tesalonica. Kaya sinabi na inyong tinanggap ang salita sa matinding kapigatian na may kagalakan ng Espiritu Santo. Ipinangaral ang Ebanghelyo sa mga taga-Tesalonica nang nasa gitna sila ng matinding kapigatian.
Naligtas sila at tinanggap ang salita ng may kagalakan ng Espiritu Santo. Pagkatapos silang maligtas, nagalak sila ng labis sa biyaya ng Diyos. Bukod pa rito, sinasabi ng Biblia, at kayo'y naging tagatulad sa amin at sa Panginoon. Ibig sabihin nito ay naging tulad sila sa Panginoon sa loob ng Ebanghelyong ipinangaral sa pamamagitan ng mga apostol. Dahil po dito, ang iglesia sa Thessalonica ay naging halimbawa ng pananampalataya sa maraming ibang mga mananampalataya. Kapag iniisip natin ang Thessalonica, nakikita natin ang talatang ito. Sa unang Thessalonica 1:7, ano pat kayo naging halimbawa sa lahat ng mananampalatayang nasa Macedonia at nasa Akaya. Para sa mga taga-Thessalonica, sinabi ni Apostol Pablo, magalak kayong lagi. Sinabihan niya sila na magalak. Ngunit paanong magiging posible ang magalak lagi? Kinakaharap ng iglesia sa Thessalonica ang matinding mga kapigatian, kahirapan at pag-uusig. Ngunit sa halip na sabihin sa kanila na mapighati o panghinaan ng loob, sinabi niya, magalak kayong lagi. Na nangangahulugang patuloy na magalak na walang patid. Sinabi niya na magalak. Isa itong utos. Bakit? Dahil bilang mga Kristiyano, napakarami nating mga dahilan. Maraming mga kondisyon. Kaya, tunay na magagawa nating magalak lagi. Tingnan natin saglit, unang Pedro chapter 1. Unang Pedro chapter 1. Unang Pedro chapter 1 verse 8 hanggang 9. Basahin po natin ito ng sabay. Unang Pedro 1, 8 hanggang 9. Hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. At kayo'y nagagalak na may galak na hindi may paliwanag, at puspos ng kaluwalhatian, na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Ipinangaral ni Pedro ang ebanghelyo sa iba't ibang lugar. At pinadala niya ang mga salitang ito sa mga mananampalataya sa mga lugar na iyon. Sinabi niya, hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Dahil nababalot ng pag-ibig ng Diyos ang mga naligtas, at bilang tugon, iniibig din nila ang Panginoon. Iniibig natin ang Panginoon ng higit sa mga bagay sa mundong ito. Bagaman hindi natin siya nakita, tayo ay nananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng salita. Bagaman hindi pa natin siya nakikita ngayon, at habang sumasampalataya tayo ay nagagalak na may galak na hindi may paliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Ipinahayag ni Pedro na ang nakatanggap ng ebanghelyo sa pamamagitan ng pangaral niya ay may galak na hindi may paliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Ang kagalakang ito ay hindi maaaring lubos na mapaliwanag ng ating mga salita. Itong galak at puspos ng kaluwalhatian ay lubos na naiiba mula sa uri ng kasiyahang hinahanap ng mga tao sa mundong ito. Ang kanilang mga kasiyahan ay hindi maluwalhati. Ang ibang tao ay nagagalak dahil sa kumita sila ng maraming pera o nagkaroon sila ng malaking kayamanan. Ang iba naman ay nagagalak dahil namumuhay sila sa luho, nagsusuot ng magagandang mga damit at kumakain ng masagana sa malaking mga bahay. Sinasabi sa Lucas chapter 16, mayroong isang taong mayaman na nagsuot ng kulay ube at pinong lino at nagpipista araw-araw sa maraming pagkain. Palagi siya nagpipista. Gayunpaman, namatay din ang mayamang lalaking iyon. Asaan siya napunta? Pagkatapos niyang mamatay? Tumangis siya. Sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Nahulog siya sa apoy ng impyerno. Sa tingin niyo, gaanong magtatagal ang mga kasiyahan ng mundong ito? Ang ilang mga tao ay nagagalak ng labis dahil nagkaroon sila ng karangalan at kapangyarihan. Ngunit sa tingin ninyo, gaano yun magtatagal? Isa itong walang kabuluhang paghahabol na sa huli ay walang halaga. Ang ibang tao ay nagagalak dahil sa taglay nila ang pambihirang kagandahan. Nakakatanggap sila ng papuri at naiinggit ang marami sa kanila. Gayunpaman, gaya ng bulaklak na nalalanta sa maiksing panahon, ang kagandahan ay madaling lumilipas. Sa huling bahagi, sa Kawikaan, sa chapter 31, sinasabi, ang alindog ay madaya at ang ganda ay walang kabuluhan. Maging ang bulaklak ay nalalanta,
Hindi mahalaga ang mga bagay na iyon. Nagagalak ang mga tao sa mundo sa mga makasanlibutang bagay. Ngunit, hindi ito tunay na kaligayahan. Isa itong bagay na kalaunan ay kumukupas at maglalaho. Iniisip ng mga tao sa mundong ito na magagalak at masisiyahan sila kapag kumita sila ng maraming pera at maging mayaman. Kaya, sabik nilang hinahabol ang kayamanan. Ngunit anong sinasabi ng aklat ng mga kawikaan? Sinasabi sa Kawikaan 23 verse 4 hanggang 5. Huwag magpakapagod sa pagpapayaman. Maging matalino ka na ang sarili mapigilan. Kapag mapadako doon ang iyong paningin, iyon ay napaparang. Sinasabi ng Biblia na iyon ay napaparang. Ito ay isang bagay na walang kabuluhan at walang saysay. Sapagkat biglang nagkakapakpak ang kayamanan, lumilipad na gaya ng agila patungong kalangitan. Tama po. Kalaunan, ang kayamanan ay magkakapakpak at lilipad palayo. Pagkatapos, ano po ang gagawin mo? Kaya pa kayang patuloy na magalak? Sa Lucas 12:19, maraming naimbak na pag-aari ang mayaman para sa maraming taon. At sinabi niya, at sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Kumakain at umiinom ba ang kaluluwa ng may mga ganoong bagay? Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal sa gabing ito ay kukunin ng iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Gayon nga, ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Sa huli, iyon ang pinakahangal na bagay. Tayo mga ligtas ay hindi nagagalak sa buhay. Tayo po mga ligtas ay hindi nagagalak sa buhay dahil sa mga bagay na ganito. Opo. Sapagkat ang ating kaluluwa ay naligtas na. Hindi may iyong sinasampalatayanan. At kayo nagagalak na may galak na hindi may paliwanag at uspos ng kalwalatian na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong kaluluwa. Sapagkat tatanggap na natin ang paghuhugas ng ating mga kasalanan. Sapagkat mayroon na tayong tiyak na pag-asa na makapasok tayo sa langit sapagkat naging mga anak na tayo ng Diyos. At tatanggap na natin ang pangako ng maluwalhating mana sapagkat ang Diyos ay kasama natin at ang Espiritu Santo ay nasa atin upang protektahan at gabayan tayo maging habang nabubuhay pa tayo sa mundong ito. Pwede ito tayong magalak. Tama po? Joyful, joyful indeed. Always joyful. Lagi po tayo nagagalak. Our souls, freed from sin, will leap with joy as we see the Lord. We will serve the Lord Jesus in heaven forever. Huwag nating kalimutan ang kagalakang iyon. Kapag nalulumbay kayo, kantahin niyo po ang himnong iyon at sumayaw. Mawawala ang mga alalahanin at kalungkutan ninyo. Maaari bang mahulog sa depresyon ang isang taong naligtas? Bakit sila nahuhulog dito? Dahil sa ano? Ano man ang mga pagdurusa at kahirapan na mayroon, mahirap man tayo, kinasusuklaman ng mga tao, o saan ang mauri ng sitwasyon, hindi dapat mawala ng pag-asa ang mga Kristiyano. Kasama natin ang Panginoon. Kaya ang iniutos niya sa atin na magalak lagi. May dahilan at kondisyon tayo upang magalak. Hindi po ba? Ang ating mga kaluluwa ay naligtas na. Natanggap natin ang buhay na walang hanggan. Natanging mga anak na tayo ng Diyos. Kapag dumating ang karamdaman at papalapit ang kamatayan, ano ang dapat katakutan? Haharap tayo sa Panginoon. Kahit may sakit tayo, hindi natin mapigilan ang magalak. Mahirap man tayo, lalo tayong nagagalak sapagkat maaari tayong mabuhay na umaasa lamang sa Panginoon sa gitna ng kahirapan. Kahit na kinapuputan at inuusig ako ng mga tao, walang dapat ikabahala dahil iniingatan ako ng Panginoon. Ang galak at pasalamat na iyon ay hindi kailanman mawawala. Kaya ang magalak kayong lagi, hindi nito ibig sabihin na magalak lamang kapag ang mga bagay ay mabuti, kundi patuloy na magalak sa lahat ng pagkakataon. Hindi dapat mawala ang kagalakang iyon sa isang taong ligtas. Nagagalak tayo dahil naligtas na tayo. At tayo nagagalak dahil natanggap na natin ang buhay na walang hanggan. Ang Espiritu Santo ay nasa atin at tayo naging mga anak ng Diyos. Napakaraming dahilan para magalak.
Tignan po natin saglit sa Isaiah 61. Isaiah chapter 61. Basahin po natin ng sabay-sabay ang verse 10. Isaiah 61, verse 10. Ako'y magagalak na mabuti sa Panginoon. Ang aking buong pagkatao ay magagalak sa aking Diyos, sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan. Kanyang tinakpan ako ng balabal ng katwiran, gaya ng lalaking ikakasal na ginagayakan ng sarili ng palamuting bulaklak, at gaya ng babaeng ikakasal na nagagayakan ng kanyang mga hiyas. Dito po, gaya ng sinabi ni Propeta Isaias, ako'y magagalak na mabuti sa Panginoon. Tayo'y nagagalak na mabuti. Bakit po? Ang aking buong pagkatao ay magagalak sa aking Diyos, sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan. Inalis niya ang maruming kasuotan ng kasalanan at binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan. At ng balabal ng katwiran, gaya ng lalaking ikakasal na ginagayakan ng sarili ng palamuting bulaklak, gaya ng babaeng ikakasal na nagagayakan ng kanyang mga hiyas. Sa isang kasal, ang lalaking ikakasal ay nagsusuot ng mga palamuti para sa seremonya at nagsusuot ng espesyal na kasuotan. At ang babaeng ikakasal ay ginagayakan niya ang kanyang sariling mga hiyas. Higit pa riyan, ang Panginoon ay binihisan tayo ng balabal ng katwiran at ng mga damit ng kaligtasan. Kaya tayo nagagalak. Tayo magagalak na mabuti sa Panginoon. Pagkatapos nating maligtas, nagagalak tayo. At ang galakang iyon ay dapat magpatuloy. Ngunit ano po ang nangyari? Kumupas ba ang kagalakan pagkatapos magalak ng panandalian? Hindi mawawala ang kaligtasan, ngunit ang kagalakan ay maaaring mawala kung hindi tayo mag-iingat. Ano po ang dapat natin gawin kapag nakita natin ang mga taong mayroon ng lahat ng kayamanan at kalawalatian ng mundong ito? Kapag nakikita ninyo ang kayamanan at kalawalatian ng salibutan, isipin ninyo ang mga pagpapala na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Natanggap natin ang mga pagpapala mula sa Panginoon na hindi makukuha ng iba. Dapat ba tayong mainggit o matuwa sa mga bagay na mayroon at minamahal ng mga taong makasanlibutan? Dapat ba tayong madismaya sapagkat wala tayo ng mga bagay na iyon? Hindi po. Hindi po. Ang mga tao sa mundong ito na nasisiyahan sa mga bagay na sa libutan ito ay gaya ng isang bata na may isang laruan. Nagugustuhan ito at nakikipag-away. Nagkakalmutan at nakikipag-agawan sa ibang bata upang makuha ang laruang iyon. Pareho po ito. Ang mga tao ay nakikipagkompetensya at nakikipaglaban upang makamit ang mga bagay ng salibutan na wala naman talagang halaga. Subalit hindi tayo ganoon. Meron tayong maluwalhating kagalakan na hindi mawawala magpakailanman. Sa aklat po ng Habakuk sa Biblia, Habakuk chapter 3, Habakuk chapter 3, Mikas, Nahum, pagkatapos po ay Habakuk. Habakuk chapter 3 verse 17. Basahin po natin ng sabay-sabay Habakuk chapter 3 17 hanggang verse 18. Bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang olibo ay hindi magbubunga, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay aalisin sa kulungan, at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Gayunmay, magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Ang taong ito ay talagang walang-wala. Walang-wala na. Ito ang mga salitang sinabi ng bayan pagkatapos silang bumalik mula sa pagiging bihag sa Babylonia. Talagang walang-wala na sila. Bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, walang bulaklak sa puno ng igos. Ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang olibo ay hindi magbubunga, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain.
Ang kawan ay aalisin sa kulungan at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Walang-wala na talaga. Kahit walang-wala na, wala, wala at wala. Gayon may, magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Kahit walang-wala tayo. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Brothers and sisters, kung minsan ba ay nararamdaman ng mga Kristiyano ang pagiging miserable sa kanilang sarili at naisip nila, bakit kailangan ko mamuhay ng napakahirap at miserable sa mundong ito? May nag-iisip ba ng ganyan? Naisip nyo na ba na ang salita sa Lucas, sa chapter 6, verse 20, mapapalad kayong mga dukha. Ang Ebanghelyo ay ipinangaral sa mga dukha. Mapalad ang mga dukha sa Espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Kung naging mayaman tayo, maaaring hindi natin natanggap ang kaligtasan. Ako po, namuhay ako sa matinding kahirapan mula pagkabata. At ng panahong iyon, labis akong nahirapan. Ngunit kapag naiisip po ito ngayon, sa katunayan, iyon ay isang pagpapala. Mapalad ang mga dukha, iyon ay pagpapala ng Diyos. Kung ang isang tao ay isinilang na sa isang pangayamang pamilya, o sa mayayamang bansa tulad ng Europe o Amerika, na ipinanganak sa isang magandang kapaligiran, nakapagtapos sa magandang paaralan, at namumuhay ng komportable sa matataas na posisyon, paano sila makakatanggap ng kaligtasan? Pag-isipan niyo po ito. Kadalasan, ang mga ganoong tao ay hindi nakakatanggap ng kaligtasan. Pagkaraan ng maikling panahon, sila ay namamatay, hahatulan at mapupunta sa impyerno. Yan ba'y talagang bagay na dapat kainggitan? Dapat din tayong maging tunay na mapagpasalamat at magalak kahit na naging mahirap tayo. Kaya kahit wala tayo, ako'y magagalak sa Diyos na aking kaligtasan. Huwag nating dapat hayaang mawala ang kagalakang iyon. Dapat laging manatili ang kagalakang iyon. Sinasabi magalak kayong lagi. Ano mang kahirapan ang dumating, kahit na maging mahirap tayo o magkasakit man, paano kung nagkasakit tayo? Pinakamalala, maaari tayong mamatay. Ngunit kapag namatay tayo, pupunta tayo sa Panginoon. Kung ito ay kalooban ng Panginoon, patuloy tayong mabubuhay. At kung ito ay kalooban ng Panginoon, iiwan natin ang katawang ito at tutungo sa Kanya. Kaya ano ang dapat na ikabahala? Pwede ba nating ganap na ipagkatiwala ang ating mga sarili sa kamay ng Panginoon at magalak? Kaya, magalak kayong lagi. Ibig sabihin na magalak sa bawat sitwasyon. Huwag nating hayaang mawala ang kagalakan. Ang magalak ay utos ng Panginoon. Sinabi ba niyang magalak ng walang dahilan? Ito ay sapagkat ibinigay niya na sa atin ang lahat ng biyaya upang magawa nating magalak. Ang Espiritu Santo ay pumarito at nananahan sa akin. Iniingatan at ginagabayan ako ng Panginoon. Kapag umalis tayo sa mundong ito, sa kaunting panahon pa, ako'y papasok sa kaluwalhatian ng Diyos. Kapag iniisip natin ang ibinigay sa atin ng Diyos, hindi ba napakaraming bagay ang dapat na ikagalak? Kapag nakakalimutan natin ang mga bagay na iyon at tinitingnan lamang kung ano ang nasa harapan ng ating mga mata, tumatawa at umiiyak dahil lamang doon. Kung gayon, ang Diyos ay hindi nalulugod. Ano mang sitwasyon ang hinaharap natin, kaya nating magalak. Ito po ay nasa mga awit, number 37, verse 4. Tignan po natin saglit sa mga awit, number 37, verse 4. Awit 37. Verse 4. Basahin po natin ang sabay-sabay. Sa Panginoon, ikaw ay magpakaligaya, at ang mga nasa ng iyong puso sa iyo'y ibibigay niya. Sa Panginoon ay ikaw ay magpakaligaya. Anong ibig sabihin ng sa Panginoon, ikaw ay magpakaligaya? Ang ibig sabihin ng talatang ito ay magalak dahil sa Panginoon. Ibig sabihin ay hanapin natin ang ating kagalakan sa Diyos. Sa ibang salin, sinasabing hanapin ang kagalakan sa Panginoon, sa Diyos. Magalak. Yun po ang ibig sabihin. Hindi ba tayo magagalak sapagkat tayo ay nasa Diyos? Sapagkat natanggap natin ang buhay na walang hanggan at pag-asa, ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang dakilang biyaya, at sapagkat ang Panginoon ay nasa atin.
Sa Panginoon, ikaw ay magpakaligaya at ang mga nasa ng iyong puso sa iyo'y ibibigay niya. Kapag tayo ay nagpakaligaya sa Diyos, tutuparin ng Diyos ang mga bagay na taimtim nating inaasam at ang mga bagay na kailangan natin. Kaya nga sinabi niya sa atin na magalak, magpakaligaya sa Panginoon. Tignan din po natin sandali sa Isaiah 58, verse 14. Isaiah chapter 58, verse 14. Basahin din po natin ng sabay-sabay. Kung magkagayoy, malulugod ka sa Panginoon at pasasakayin kita sa mga matataas na dako sa lupa at pakakainin kita ng mana ni Jacob na iyong ama, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Ngayon, dito po, kung magkagayoy, malulugod ka sa Panginoon. Kagalakan sa Diyos. Ang ating kagalakan ay sa Diyos, sa Panginoon. Kailangan nating mahanap ang kagalakan sa Panginoon at magalak. Kahit kailangang subukin na makamtan. Hindi kailangang subukin na makamtan ang mga bagay na ninanasa at gusto ng mga tao sa libutan. Hindi totoo ang mga bagay na iyon. Sila'y mawawala sa sandaling panahon. Kaya nga, magalak sa Panginoon. Kahit anong mangyari sa mga Kristiyano, anuman ang pagdurusa at kapigatian na mayroon, magagawa po nating magalak sa Panginoon. Opo, magagawa natin magalak sa Panginoon. Sa Job 22, chapter 22, verse 26, sasabihin ko po sa inyo, kung gayoy magagalak ka sa makapangyarihan sa lahat, at ang iyong mukha sa Diyos ay iyong itataas. Sinasabi nito, magagalak ka sa makapangyarihan sa lahat. Nagagalak sa makapangyarihang Diyos. Sinasabi nito, ang iyong mukha sa Diyos ay iyong itataas. Sa Diyos, nagagalak at nasisiyahan sa Diyos. Huwag nating iharap ang ating mukha sa sanlibutan. Itaas ang iyong mukha sa Diyos. Sa Nehemiah chapter 8 verse 10, sapagkat ang kagalakan sa Panginoon ang iyong kalakasan. Ang taong nagagalak sa Diyos ay magkakaroon ng kalakasan. Kahit na sila ay mahirap, mayroon silang kalakasan. Kahit sa gitna ng mga kahirapan at pagdurusa, mayroon silang kalakasan. Dahil may mga bagay na hindi nangyayari ayon sa kanilang gusto, o dahil sila ay mahirap, o dahil minamalit sila ng mga tao, hindi nila dapat sabihin, gaya ng isang basang sisiw sa ulan, o kawawa naman ako. Ano bang mali sa buhay ko? Si Jesus, ang tagapaglikha, ay nagkatawang tao dito sa mundo. Si Jesus ay hindi lamang tao. Gaya ng sinasabi sa Pilipos, sa chapter 2, verse 7 at verse 8, at palibhas ay natagpuan sa anyo ng tao. Siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Nabuhay siya bilang anak ng isang mahirap na karpentero sa loob ng 30 taon. At sa loob ng 3.5 taon, kasama ng mahihirap at walang pinag-aralan ng mga alagad. Kung titingnan ninyo, ang 12 alagad ni Jesus, may kapuri-puri ba sa kanilang mga anyo? Mayroong mananingil ng buwis na hinahamak ng mga tao. Opo. At mga mangingisda na mahihirap at minamaliit. Walang kailangang tingnan. Gaano po ba siya nagdusa habang naglalakbay sa loob ng 3.5 taon na kasama ang mga mahihirap at hindi nakapag-aral ng mga alagad? Ano bang titingnan kay Jesus? Sa Isaiah 53 verse 2, at walang kagandahan na maiibigan natin sa Kanya. Kaya naman labis na minaliit ng mga relihiyosong pinuno ng Hudyo si Jesus. Hindi tayo dapat mawalan ng kalakasan dahil tayo ay iniiwasan o minamaliit ng mga tao dahil sa gayong mga dahilan. Sapagkat sa mga mata ng Panginoon, ako'y pinarangalan. Sinabi rin po ito sa mga awit 49 verse 20.
Awit 49 verse 20, taong nasa karangalan, subalit hindi nakakaunawa ay gaya ng mga hayop na namamatay. At sa Isaiah 49 verse 5, sapagkat sa mga mata ng Panginoon ako'y pinararangalan. Kung ikaw ay pinarangalan sa mga mata ng Diyos at minamahal ka ng Diyos, ano ang dapat na ipag-alala? Tignan po natin saglit sa mga gawa, chapter 16. Mga gawa, chapter 16, verse 22. Babasahin ko po mula sa verse 22 hanggang verse 25. Verse 16, chapter 16, 22 hanggang 25. Ang maraming tao ay sama-samang tumindig laban sa kanila at pinunit ng mga hukom ang mga damit ni na Pablo at Silas at ipinag-utos na hagupitin sila. Nang sila mahagupit na nila ng maraming ulit, itinapon sila sa bilangguan at pinagbili ng tanod ng bilangguan na sila'y bantayang mabuti. Nang kanyang matanggap ang utos na ito, kanyang ipinasok sila sa kaloob-looban ng bilangguan at ikinabit ang kanilang mga paa sa mga panggapos. Ngunit nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng mga himno sa Diyos at sila'y pinakinggan ng mga bilanggo. Dito po, sina Pablo at Silas ay pumunta sa Pilipos para ipangaral ang Ebanghelyo. At sila ay hinuli, pinunit ang kanilang mga damit at hinagupit sila ng walang awa. Pinunit ang kanilang mga damit, hinagupit sila at itinapon sa bilangguan. At sinabi na kaloob-looban ng bilangguan, ito ay kulungan sa ilalim ng lupa. At sinabi na kinabit ang kanilang mga paa sa mga panggapos. Ang mga panggapos ay kinakabit ng mahigpit upang hindi makagalaw. Ngunit anong ginawa nila sa hating gabi? Sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga himno. Umiyak ba sila doon? Sinabi ba nila, Diyos, ipinangaral namin ang Ebanghelyo sa mundo, ngunit iniwan mo ba kami upang hagupitin ang ganito? Bakit mo ginawa sa amin ito? Sumama ba ang kanilang loob sa Diyos at tumangis dahil sa kanilang kalagayan at nalungkot sila? Hindi po. Sila nagalak at umawit ng mga himno dahil itinuring nila sila ng Diyos na karapat-dapat na magdusa para sa Panginoon at sa Ebanghelyo. Sa pag-awit naman ng mga himno, sa Santiago 5.13, meron bang masaya? Umawit siya ng papuri. Ang pag-awit ay isang bagay na ginagawa kapag ikaw ay masaya. Paanong kakanta ang isang taong malapit ng mamatay o ang isang taong nasa labis na kalungkutan? Ngunit sinabi ni Apostol Pablo at Silas ay umawit ng mga himno at nanalangin. Sa mga gawa 16:26, at biglang nagkaroon ng isang malakas na lindol. Ano pat ang mga pundasyon ng bilangguan ay nayanig. Agad na nabuksan ang lahat ng mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng bawat isa. Noong gabing iyon, ang buong pamilya ng bantay sa bilangguan ay naligtas. Isang himala ang nangyari. Nasa anumang kalagayan tayo, kung naniniwala tayong kasama natin ng Panginoon, hindi natin kailangang malungkot anuman ang mga pagdurusa, kapigatian o pag-uusig, dahil maging ang pagdurusa ay pinahintulot ng Diyos. Magalak tayo sa Diyos habang nasa pagdurusa. Nagpapasalamat sa Diyos kahit nasa gitna ng kapigatian. Buksan po natin sa Pilipos chapter 2. Pilipos chapter 2 verse 17. Pilipos chapter 2 verse 17. Oo, kahit ako'y ibuhos bilang inuming handog sa ibabaw ng alay at paglilingkod ng inyong pananampalataya, ako'y natutuwa at nakikigalak sa inyong lahat.
Basahin po natin ng sabay-sabay. Verse 18, at sa gayon ding paraan, kayo natutuwa at nakikigalak sa akin. Si Apostol Pablo ay nasa bilangguan sa Roma nung isinulat niya ang mga salitang ito. Ito ay sulat na ipinadala niya sa mga banal ng Pilipos habang siya ay nasa bilangguan. Kaya, ang bahagi tungkol sa alay ng inyong pananampalataya ay tumutukoy sa buhay na naglilingkod na sumusunod sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa katagang, kahit ako'y ibuhos bilang inuming handog sa ibabaw ng alay at paglilingkod ng inyong pananampalataya. Ang inuming handog ay nangangahulugan ng ganap na pagbubuhos ng dugo kapag nagbibigay ng handog sa Diyos. Sinabi niya, Pilipos 2:17, kahit ako'y ibuhos bilang inuming handog sa ibabaw ng alay at paglilingkod ng inyong pananampalataya. Ibig sabihin po na kahit na ibuhos niya ang lahat ng kanyang dugo para sa kanila, sinabi niya na ako'y nakikigalak sa inyong lahat. Ito po ay napakamakapangyarihan at nakakaantig na pahayag. Ang mga banal sa Pilipos ay humarap sa napakaraming kahirapan. Ngunit ang mga banal na ito sa Pilipos ay naglingkod kay Pablo para sa Ebanghelyo kahit na sila ay higit na nagdurusa. Kaya sinabi ni Pablo na siya ay natutuwa na ibuhos ang kanyang sarili bilang inuming handog para sa kanilang paglilingkod. Ako'y nakikigalak sa inyong lahat. At sa verse 18, at sa gayon ding paraan, kayo ay natutuwa at nakikigalak sa akin. Kahit na si Apostol Pablo ay nasa bilangguan, sinabi niya sa mga banal sa Pilipos na nasa labas na makigalak sa kanya. Paulit-ulit niyang binibigas ang salitang magalak. Si Pablo ay tunay na masaya, kahit na siya ay nasa bilangguan. Siya ay palaging naniniwala na ang Panginoon ay kasama niya, kahit na hindi niya alam kung kailan siya mamamatay. Iyon po ang dahilan kung bakit nagawa niyang labis na magalak. Buksan po natin Pilipos chapter 4, verse 4. Chapter 4, verse 4. Basahin po natin ang sabay-sabay. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Ang isang tao na nakakulong sa bilangguan ay sinasabihan ng mga banal sa Pilipos na nasa labas na mamuhay ng malaya. Na magalak at lagi magalak kasama niya. Kahit na siya ay nasa bilangguan, si Apostol Pablo ay laging puno ng kagalakan dahil sa biyaya at pag-ibig ng Diyos. Sinabihan niya sila na magalak. Tayo mga Kristiyano ay nagagalak sapagkat tayo ay ligtas na, sapagkat ang Panginoon ay kasama natin. At dahil mayroon tayong walang hanggang pag-asa, tayo rin ay nagagalak sapagkat tinutulungan at ginagabayan tayo ng Diyos. Subalit, may dumarating na maliit na kahirapan. Nararamdaman natin na ang ating kaligayahan ay biglang naglalaho. At sinasabi natin, oh, tingnan ninyo, ang mahirap kong buhay. Ngunit ano bang mali dito? Dapat po tayong maniwala na ang Panginoon ay kasama natin kahit nasa mga kahirapang iyon at magalak tayo. Inutusan tayo ng Panginoon na magalak kayong lagi. Subalit kung hindi tayo nagagalak, tayo ay sumusuway sa utos ng Panginoon. Maaring kakaiba po itong pakinggan. Subalit ang hindi maging masaya ay maaring maging kasalanan sa Panginoon. Bakit po? Wala ka namang ginagawang masama. Subalit bakit hindi ka nagagalak kahit na sinabi niya sa iyo na magalak ka? Bakit po? Maraming dahilan at labis na katibayan tayo upang maging maligaya. Hindi po ito basta hinihiling sa atin na maging masaya ng walang dahilan. Hindi po hinihiling na maging masaya tayo ng walang dahilan. Mayroong isang tao na ang pangalan ay Pastor Son Young Won. Nawalan po siya ng 2 anak noong Korean War. Noong may rebellion sa Sonchon, isang binata ang nagsumbong sa 2 anak ng pastor. Inakusahan sila na kabilang sa rebellion. At naging sanhi iyon ng kanilang kamatayan. Ngunit sa kanilang lamay, nabasa ko po sa libro na sa katunayan,
Si Pastor Son ay sumayaw habang nakasunod sa kanilang karo. Isipin niyo po ito, ang kanyang dalawang anak ay namatay at siya ay sumayaw sa likuran ng kanilang mga labi, sa kanilang libing. Nababaliw po ba siya? Bakit po? Ito po ay dahil ang kanyang dalawang anak ay nagtungo na po sa Diyos. Siya ay sumayaw ng may kagalakan sapagkat sila ay nasa piling na ng Diyos. Kinalaunan, nung nadakip ng mga pulis ang binata na naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga anak at dinala upang patayin, ang pastor ay nang makaawa sa kanila. Pinatay niya ang aking mga anak. Subalit pakiusap, hayaan niyo ako na alagaan siya. Kaya sa huli, pumayag po yung mga pulis. Kaya inampun ng pastor ang binata na naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga anak. At itinuring niya itong sarili niyang anak. Ito po ay tunay na kwento. May isang aklat pa nga tungkol sa kanya ng tawag ay The Atomic Bomb of Love. Sa Mateo, sa chapter 5 verse 44, sinabi ng Biblia, ibigin mo ang iyong kaaway. At talagang isinabuhay niya po ito. At siya'y sumayaw sa libing ng kanyang mga anak. Mga kapatid, magagawa po ba natin ito? Kahit na hindi po natin magawa ang kanyang ginawa, magagawa pa rin nating maging maligaya kung tayo ay naniniwala na ang Diyos ay kasama natin, kahit na anumang kahirapan ng ating harapin. Sa mga gawa, sa chapter 5, verse 41, sinasabi ng Biblia, sa kanilang pag-alis sa Sanhedrin, nagalak sila na ituring na karapat-dapat magtiis ng kahiyan alang-alang sa pangalan. Tingnan din po natin sa Mateo chapter 5. Mateo chapter 5 verse 11. Chapter 5 verse 11 at 12. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagkasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Sinabi ni Jesus na, mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagkasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Sinasabi niya na tayo ay mapalad kung tayo ay nilalait ng mga tao dahil sa kanyang pangalan. Magalak kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Sinasabi na kung tayo ay nilalait at inuusig dahil sa kanyang pangalan, ang ating gantimpala sa langit ay magiging malaki. Ibig sabihin, tayo ay tinuturing na gaya ng mga propeta na nauna sa atin. Malaki ang gantimpala ninyo sa langit. May mga pagkakataon na humaharap tayo sa mga kapihan, puot at pag-uusig dahil sa Ebanghelyo. Sa ngayon, marami mga Kristiyano ang humaharap sa napakaraming pag-uusig sa mga bansang komunista. Kung ibabahagi ninyo ang Ebanghelyo sa mga Muslim o mga tao mula sa ibang relihiyon, maaari pa kayong mapatay kapag nagkaroon ng problema. Nung nagpunta ako sa India, may nakita kong pastor na ang mga kamay ay lubhang nasugatan ng ganito. Nung tinanong ko siya kung ano nangyari, sinabi niya sa akin na siya ay nangaral noon sa mga Hindu. Maraming tao ang mga nabautismuhan dahil sa kanyang pangangaral. Subalit isang gabi, ang ibang mga Hindu ay sapilitang pumasok sa kanilang tahanan. Doon po sa India, ang mga tao ay nakatira sa mga simpleng mga bahay na gawa sa kawayan. Sinira nila ang mga pader at sinubukang saksakin siya gamit ang isang kutsilyo at nasugatan ang kanyang kamay noong sinubukan niya itong harangin. Sinabi niya, munti ka na siyang mamatay. Kahit ngayon po,
May mga lugar kung saan nangangaral ang ebanghelyo ang mga tao habang humaharap sa gayong mga panganib. Sa mga lugar ng mga Muslim, maaari kang mapatay dahil sa pangangaral sa kanila dahil sa mga dahilang pampolitika o pangrelihiyon. Kaya maraming tao ang dumaranas ng mga kahirapan habang ipinapangaral ang ebanghelyo. Sapagkat hindi po natin nararanasan ang mga ganito. Tama po? Tayo po ay malaya at komportable. Hindi po ba? Gayunpaman, maaaring mayroon tayong mga pagdurusa na pinagdaraanan. Kahit na tayo ay dumaranas ng ganito mga kahirapan, sinasabi ng salita na tayo ay magalak pa rin. Sapagkat, gayon din nila, inusig ang mga propeta na nasa inyo. Tingnan po natin, 1 Pedro chapter 4, verse 12. 1 Pedro chapter 4, verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay, verse 12 hanggang 13. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawaring may isang katakatakang bagay na nangyayari sa inyo, kundi kayo magalak, yamang kayo nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kalawalatian niya ay nahayag. Tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Alam nyo na sinasanay ng Diyos ang mga Kristiyano, di ba? Sa Deuteronomy chapter 8, nilabas ng Diyos ang mga Israelita mula sa lupain ng Ehipto, kung saan sila ay mga alipin, at nanguna sa kanila patungo sa lupain ng Kanaan, na kanyang ipinangako. Sinasabi nito na sa ilang ay hinayaan niya na magutom sila at pinakain sila, inuhaw sila at binigyan sila ng maraming kahirapan at pagdurusa, upang subukin kung iingatan ba nila ang salita ng Diyos o hindi. Sinusubok at sinasanay din niya ang mga naligtas. Sabi po, tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo subukin. At upang mahulma ang bakal sa isang kagamitang pangsaka o matalas na espada, kailangan itong ilagay sa apoy. Pagkatapos ay alisin, mamartilyuhin, at huhulmahin. Pagkatapos ilulubog ito sa tubig at ilalagay ulit sa apoy. Sa gayong paraan, ginagawa ang mga mabubuting kagamitang pangsaka at mga matatalas na sandata. Sinasanay tayo ng Diyos upang magkaroon tayo ng pananampalataya na kayang malampasan ang anumang kahirapan o kalaban. Kaya sinabi dito, mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok, kundi kayo'y magalak, yamang kayo nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo. Kapag ang may pagdurusa at kahirapan, tinatanong natin, bakit ito nangyayari? May mga pagdurusa at pagsubok na ibinibigay ang Diyos sa atin upang sanayin tayo. Kaya sinasabi niya tayo ay magalak at masiyahan. Kundi kayo'y magalak, yamang kayo nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo, upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kaluwalhatian niya ay nahayag. Sa mga pagdurusa, sa mga pagsubok dahil sa Panginoon, ay tiyak na tatanggap kayo ng espesyal na gantimpala mula sa Diyos. Sa pagpasok nila sa kaluwalhatian ng Panginoon, sinasabi niya sa atin na magalak at masiyahan dahil tatanggap tayo ng kaluwalhatian. Kaya nga, ang magalak kayong lagi, hindi nito ibig sabihin na tumawa ng walang kabuluhan na laging sinasabi, hihihihi. Ibig sabihin po nito na kahit na may kahirapan at pagdurusa, maaari tayong magalak habang iniisip na kasama natin ang Panginoon at ang biyaya ng Panginoon ang tumutulong sa atin. Ito po ang kalooban ng Diyos. Magalak kayong lagi. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Ano mang kahirapan at pagdurusa ang mayroon, huwag niyo pong sabihin, "Oh, kawawa naman ako." Ano bang mali sa sitwasyon mo? Gaano ba kalaking pagdurusa ang tiniis ng Panginoon? Ipinangaral ng mga apostol ang ebanghelyo ng Panginoon kahit na may malaking kahirapan. Namatay pa nga sila dahil dito. Sinasabi sa atin ng Panginoon na magalak at masiyahan.
kapag tayo ay nagdurusa at dumaranas ng mga pagsubok dahil sa pananampalataya. Ang pangalawa, sabi niya, manalangin kayong walang patid. Manalangin kayong walang patid. Ang taong nagagalak ay kayang manalangin. Ang panalangin ay fellowship sa Diyos, pakikisama sa Diyos. Ito po ay pagkikipag-usap sa Diyos. Kung ang mag-asawang lalaki at babae ay buong araw na magkasama at hindi nagsasabi ng anumang salita, o kung ang mga magulang at mga anak ay magkakasama at walang sinasabi kahit isang salita, kung ganoon, may problema. Ang Panginoon ay nasisiyahan sa ating mga panalangin. Siya ay nasisiyahan sa pakikipag-usap sa Diyos. Ang panalangin ay fellowship sa Diyos. Sinabi niya na manalangin tayo. Sa Lucas chapter 18, tingnan po natin saglit sa Lucas chapter 18. Lucas chapter 18, verse 1. Isinalaysay ni Jesus sa kanila ang isang talinhaga kung paano sila'y dapat palaging manalangin at huwag man lupaypay. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. At sa lungsod na iyon ay may isang babaeng balo na laging pumupunta sa kanya na nagsasabi, bigyan mo ako ng katarungan laban sa aking kaaway. May ilang panahon na siya ay tumatanggi. Subalit pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang sarili, bagaman ako hindi natatakot sa Diyos at hindi gumagalang sa tao. Subalit, dahil sa ginagambala ako ng babaeng ito, ng balong ito, bibigyan ko siya ng katarungan. Kung hindi ay magsasawa ako sa kanyang patuloy na pagparito. At sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng masamang hukom. At hindi ba bibigyan ng Diyos ng katarungan ang kanyang mga pinili na sumisigaw sa kanya araw at gabi? Kanya bang matitiis sila? Sinasabi ko sa inyo, mabilis niyang bibigyan sila ng katarungan. Gayunman, pagparito ng anak ng tao, makatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Sinasabi din ito na tayo ay dapat laging manalangin at huwag man lupaypay kapag may mga kahirapan, pagdurusa. Sinasabi nito, laging manalangin. Lagi at huwag man lupaypay. Minsan, kaagad sinasagot ang ating mga panalangin. At minsan, sinasagot ang panalangin paglipas ng 1 o 2 buwan. At minsan, natutupad ang panalangin bago mamatay ang isang tao. Kawili-wiling mabasa ang mga ganitong bagay sa mga libro. Subalit, ang isang taong nananalangin ay hindi nanghihina at patuloy na nananalangin hanggang sa huli. Dito po ay mayroong di makatarungang hukom, tama? Isang balong babae ang nagdurusa dahil sa kawalan ng katarungan at tinihiling niya na ipagiganti siya sa kanyang kaaway. Ang taong ito ay binabaliwala ang Diyos at hindi gumagalang sa mga tao. Hindi siya natatakot sa Diyos. Kung nasolusyonan niya ang mga problema ng mayayaman, maaari siyang tumanggap ng malaking pera. Ngunit ang mahirap na balong ito ay walang-wala, kaya sa una, hindi niya ito pinakinggan. Ngunit dahil patuloy siyang bumabalik at kinakausap siya, sabi niya, kung hindi ko siya bibigyan ng katarungan, ay patuloy niya akong gagampalain. Kaya binigyan niya siya ng katarungan sa kanyang kaaway. Nung sinabi niya ito, pakinggan ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Maging ang di makatarungang hukom ay tinupad ang hiling sa kanya dahil sa siya ay patuloy na humingi sa kanya. At hindi ba bibigyan ng Diyos ng katarungan ang kanyang mga pinili na sumisigaw sa kanya araw at gabi? Kanya bang matitiis sila? Mabilis niyang bibigyan sila ng katarungan. Dapat tayong patuloy na manalangin sa Diyos. Kahit na tayo ay nananalangin na ng maraming ulit at hindi pa rin nangyayari, huwag nating sabihin na, marahil hindi na nakikinig ang Diyos. Marahil walang interes sa akin ng Diyos at titigilan sa panalangin. Huwag po natin itong gawin. Kung may mga bagay kang tunay na ninanais, kung ikaw ay nananalangin ng taimtim, tinitingnan din ng Diyos kung gaano ka matyagang patuloy na mananalangin. Kung hindi ka manlulupaypay at mananalangin hanggang sa huli, sasagutin ng Diyos ang panalangin mo. Sa Lucas chapter 11 verse 9, sabi po nito, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makakita. Tumuktok kayo at kayo pagbubuksan. Sinasabi rito na
kahit ang masamang tao ay nagbibigay din ng mabuting bagay sa kanyang anak. Sabi rin sa Mateo 7:9-11, meron bang tao sa inyo na kung humingi ng tinapay ang kanyang anak, sa kanyang anak ay bato ang ibibigay? O kung humingi siya ng isda, ibibigay niya ito ng ahas? Kung kayo nga na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit ang magbibigay ng mabuting bagay sa humihingi sa Kanya? Gaano pa kaya ang inyong Ama sa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya? Ibig sabihin nito na ibibigay niya ang tulong ng Espiritu Santo. Kaya naman, dapat tayong manalangin ng taimtim sa harapan ng Diyos. Sa Juan 16:24, sinabi ni Jesus na sa mga alagad, hanggang ngayon wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Kayo humingi at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Sinabihan tayo ng Panginoon na manalangin. Sinabi niya na kung tayo mananalangin sa pangalan ng Panginoon, siya ay sasagot upang malubos ang inyong kagalakan. Kapag tayo ay nanalangin at sinagot ng Diyos ang ating panalangin, ang ating kagalakan ay malulubos. Kaya naman, kahit na may kahirapan at pagdurusa, dapat ay huwag tayong manlupaypay, kundi pagtiwala ang mga iyon sa Panginoon at manalangin. Sinabi niya sa atin na manalangin. Manalangin kayong walang patid. Bakit walang patid? Ibig sabihin nito ay patuloy na manalangin. Manalangin ng taimtim sa umaga. Manalangin sa araw. Manalangin kayo bago matulog. At manalangin kapag may oras kayo. Dapat tayong magpatuloy sa pananalangin. Sinasabi ng mga tao na ang panalangin ay gaya ng paghinga. Hindi tayo mabubuhay kung hindi tayo hihinga, tama? Kaya hindi tayo dapat tumigil sa pananalangin. Kapag ang isang eroplano ay lumilipad mula sa LA o New York sa Amerika, papuntang Korea sa loob ng 14 na oras na biyahe na naglalaman ng maraming tao at kargamento, ang piloto ay patuloy na magbibigay ng impormasyon doon po sa control tower sa pamamagitan ng radyo tungkol sa aktual na lokasyon ng eroplano at kung may anumang problema sa eroplano. Alam niyo po ba yun? Kung mapuputol kahit 1 minuto ang komunikasyon, magtataka ang mga tao kung may nangyari bang aksidente. At ito ay magiging seryosong problema. Kaya sila ay patuloy na sa pakikipagkomunikasyon. Sa parehong paraan, dapat din tayong patuloy na manalangin sa Diyos. Gusto po ito ng Diyos. Ibig ng Diyos na makausap tayo. Ang panalangin ay pakikisama sa Diyos. At ito ay pagbabahagi sa Diyos ng ating mga kahinaan at paghingi sa Kanya ng tulong. Humingi kayo at kayo bibigyan. Sabi niya na kung tayo hihingi, siya ay magbibigay. Sa Santiago chapter 4 verse 2, kayo'y wala sapagkat hindi kayo humihingi. Sinasabi na kung hindi tayo mananalangin, hindi siya magbibigay. Kayo'y wala sapagkat hindi kayo humihingi. Kayo'y humihingi at hindi tumatanggap sapagkat humihingi kayo sa masamang dahilan. Upang gugulo ito sa inyong mga kahalayan. Kung hihingi tayo sa maling dahilan para sa pagnanais ng laman, ang Diyos ay hindi sasagot. Subalit kung tayo ay taimtim na dumadalangin sa mga bagay na kailangan natin, siya po ay sasagot. Sinabi niya na siya ay sasagot kung tayo ay mananalangin. Kaya bakit hindi tayo nananalangin? Tingnan natin sa mga awit. Mga awit number 145, verse 18 hanggang 19. Mga awit 145, verse 18. Basahin po natin ang sabay-sabay, verse 18 hanggang 19. Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng sa Kanya'y nananawagan, sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Kanyang ibinibigay ang nasa ng lahat ng natatakot sa Kanya. Kanya ring dinirinig ang kanilang daing at inililigtas sila. Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng sa Kanya'y nananawagan. Ang kahulugan ng nananawagan sa Kanya ay manalangin ng taimtim sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Ang Diyos ay malapit sa kanila na tumatawag sa Kanya. Ibig sabihin ay pinapakinggan niya ang kanilang mga dalangin. Kanyang ibinibigay ang nasa ng lahat ng natatakot sa Kanya. Kung naniniwala tayo sa Diyos, ay ninanais nating mabuhay ayon sa Kanyang kalooban.
Ibibigay ng Diyos ang ninanais natin. Kanya rin dinirinig ang kanilang daing at inililigtas sila. Dinirinig ng Diyos ang dalangin natin. Tama po? Kung gayon, kung mayroon tayong kahirapan, kung ipagkakatiwala natin ito sa Diyos, at patuloy na mananalangin, sinabi po ng Diyos na diringgin niya tayo. Kayo wala sapagkat hindi kayo humihingi. Sinasabi rito na kung hindi tayo mananalangin, ang Diyos ay hindi sasagot. Kayo humihingi at hindi tumatanggap sapagkat humihingi kayo sa masamang dahilan upang gugulin ninyo ito sa inyong mga kalayawan. Sinasagot ng Diyos ang mga panalangin ng ayon sa kanyang kalooban at sa kanyang kaluwalhatian. Awit 17 verse 1. O Panginoon, pakinggan mo ang matuwid na usapin. Mula sa mga labing walang pandaraya, dinggin mo ang aking panalangin. Dinirinig ng Diyos ang tapat na panalangin. Kung tayo tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Wala pong dapat na kasinungalingan kapag tayo ay dumadalangin sa Diyos. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na tumatawag sa Kanya mula sa katotohanan. Dinidinig ng Diyos ang tapat na pagluha. Mula sa mga labing walang pandaraya, digin mo ang aking panalangin. Upang makapanalangin tayo ng tama sa Diyos, dapat tayong mamuhay sa kalinisan. Tama po ba? Hindi dinidinig ng Diyos ang mga panalangin mula sa mapandayang mga labi. Colossians chapter 4 verse 2, magpatuloy kayo sa pananalangin at kayo'y magbantay na may pasasalamat. Ibig sabihin ng buhay ng pananalangin ay buhay na binabantayan ng Espiritu. Mga kapatid, gaano kayo kadalas manalangin? Dapat tayong manalangin para sa ating mga sarili, para sa ating pamilya, para sa church, para sa mga hindi ligtas, at para sa bansa. Maraming bagay ang dapat na ipanalangin. Kaya sinabi ni Samuel sa bayan ng Israel, sa unang Samuel chapter 12 verse 23, bukod dito, sagan ng akin, huwag nawang mangyari sa akin na ako'y magkasala laban sa Panginoon sa paghinto ng pananalangin para sa inyo. Sinabi niya na ang paghinto sa panalangin ay kasalanan. Kung tayo ay mananalangin, sasagot ang Diyos ang kasalanan ng paghinto sa pananalangin. Kaya sinabi ni Samuel na ayaw niyang magkasala sa paghinto sa panalangin. Si Jesus ay nanalangin ng labis. Tama po? Sa Marcos, sa chapter 1 verse 35, nang madaling araw, habang madilim pa, pagbangon ni Jesus ay lumabas siya at doon ay nanalangin. Lucas chapter 6 verse 12, at ginugol ang buong magdamag sa pananalangin sa Diyos. Siya ay pumunta na mag-isa sa bundok upang manalangin. Sa Lucas 22:39, at siya ay lumabas at pumaroon, gaya ng kanya nakagawian sa bundok ng mga olibo, at sumunod naman sa kanya mga alagad. Gaya ni Jesus, dapat din tayong mabuhay ng buhay na nakagawian ng patuloy na manalangin. Dapat tayong masipag na manalangin. Dahil sinasabi nito, manalangin tayong walang patid. Nawaan niyo po ba? May isang bagay pa, subalit wala na oras. Kaya susunod ko na lang sasabihin ito. Magalak kayong lagi. Napakaraming rason kung bakit dapat tayo magalak. Subalit nalimutan natin ang mga iyon. Kung tayo ay magagalak, nalulugod ang Diyos. Sinasabi na kung tayo ay magagalak, ito ay nagiging kalakasan natin. Sa Nehemias 8:10, ang kagalakan sa Panginoon ang iyong kalakasan. At isa pa, manalangin kayong walang patid. Dapat hindi tayo huminto sa pananalangin dahil napakadaming prayer requested na dapat ipanalangin. At dinidinig ng Diyos ang ating mga panalangin. Tunay na ninanais ng Diyos na makipag-fellowship sa atin. Sinasabi po niya na makipag-usap tayo. Kung ang mga magulang ay magkasama sa bahay ng buong araw, subalit hindi sila nag-uusap, normal po ba yun? Sila ay nag-uusap tungkol sa gusto nilang sabihin at ibinabahagi ang masayang mga usapan. Gusto ng mga magulang na makipag-usap sa kanilang mga anak. Ninanais ng ating Diyos na makipag-fellowship sa atin. Kapag tayo ay nananalangin, iginagagalak niyang marinig ang mga panalangin natin. Sinabi niya na kung hindi tayo hihingi, hindi siya magbibigay. Humingi kayo at kayo ay bibigyan. Subalit kung hindi kayo hihingi, hindi ito ibibigay sa inyo. Manalangin kayong walang patid. Kailangan natin na huwag humintong manalangin.
kundi manalangin, magpatuloy sa panalangin. Manalangin po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa pagtawag at pagliligtas sa amin mula sa maraming mga tao sa mundong ito sa mga huling araw na itinakda ng Diyos. Pakiusap, tulungan mo po kaming mamuhay sa natitira naming buhay sa pagsunod para lamang sa kung ano ang nakakalugod sa Diyos na ayon sa kanyang banal na kalooban. Dahil sa dakilang biyaya na ibinigay sa amin ng Diyos, tulungan mo po kami na laging magalak, magpasalamat at mamuhay sa natitira naming buhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. At kung makaharap man kami sa mga kahirapan, tulungan mo po kami na laging magtiwala sa Diyos at huwag kailanman humintong manalangin. At sa aming pang-araw-araw na buhay, pakiusap, protektahan at tulungan mo po kami upang makapamuhay kami para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.